Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Oh, Mr. and Mrs. Luntian, nandito na tayo sa location ha. Pagliko ng sinasakyan nilang Montero sa pakaliwang daan, tumambad kagad sa paningin ng mag-asawang Lawrence at Chelsea ang nag-iisang bahay sa pinakadulong tumbok ng nasabing daan. Masayang nagkatinginan ng mag-asawa bago bumaling ang lalaking chubby sa ahenteng nagmamaneho ng sasakyan. Habang nakaturo sa nasabing bahay ay saka siya nagsalita. Is that it, Chestnut? Oh sir, yan na yun. Ang ganda di ba? Kaunting renovation lang yan. Siguradong babalik ng dating ganda or possible mas gaganda pa kaysa noon. Napahawak lang ng maigpit sa kamay ang mag-asawa dahil sa tuwa. Nagustuhan kasi nila ang itsura ng bahay. Nang huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng bahay, ay lumabas kagad silang tatlo at tumayo sa harapan. Dinukot muna ng ahente ang susi ng gate saka iniabot kay Lawrence. Mr. and Mrs. Luntian, pwede bang mauna muna kayo sa loob para ma-check nyo yung bahay? May kakausapin lang ako saglit sa phone. Okay lang po ba? Medyo importante lang kasi to eh. Oh sure, no problem. Paano, una na kami sa loob ha? Pagkatango ni Chestnut ay inakbayan kagad ni Lawrence ang kanyang asawa. Tarahan, mauna na tayo para ma-check na natin kung anong magandang gawin sa bahay. Yes, son. Excited na nga ako actually. Pagka-unlock ng gate, ay excited ngang pumasok ang mag-asawa sa nasabing bahay. Sabay silang napawaw matapos makita ang loob nito at halos mapayak silang pareho na hindi alam ang mararamdaman. Habang umiiyak dala ng matinding kasiyahan, ay napayakap ng mahigpit si Chelsea sa asawa dahil sa wakas matitirhan na rin nila ang nasabing bahay. Naka-under na rin kasi sa pangalan nila ang titulo nito na ilang buwan na lang din ay makukuha na nila. Oh, bakit ka umiyakan? Tahan na, ano ka ba? Tears of joy to, tangik. Pagkatanggal ng babae sa pagkakayakap ay muli siyang nagsalita. Finally, Han, meron na rin tayong bahay na matatawag talaga nating sariling atin. Tapos na ang renting house era natin. Sobrang nakaka-relieve. Promise. Thank you for providing us this house and lot. It's not just a house and lot, hon. It's our home. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Makakaya natin to. At ngayon, hindi na tayo mangungupahan. Makakapag-focus na tayo sa mga ibang bagay. Mga bagay na, like what, Han? Like this. Kaagad dinalikan ng lalaking chubby ang kanyang asawa na ikinagulat nito, pero hindi naman umalma. Tumigil din sila kaagad sa hiya na baka makita ng real estate agent na nag-alok sa kanila ng nasabing bahay. Maglibot-libot na nga lang muna tayo, Han. Yes, I agree, Han. Katulad ng napag-usapan, ay nilibot nila saglit ang kabuuan ng bago nilang bahay. Saktong-sakto ang nasabing bahay para sa tatlo nilang anak na sina 3D, Renzi at Fort. Up and down ang bahay, may 2 kwarto sa taas. May malawak na sala, kusina, laundry area, guest room at may kalawakang bakuran. Ang pinakanagustuhan nila ay ang balkonahe na nasa 2 palapag ng bahay. Naisip na nga kagad ng babaeng chubby na paglalagyan niya yun ng vase at gawing mini garden. Han, for sure, magugustuhan to ni Renzi kasi magkakaroon na siya ng sarili niyang kwarto. Si Sir D, pati si Fort. Dahil pareho naman mga lalaki kaya ipagsama na lang natin sila sa kwarto. Tapos, tayo yung sa guest room sa baba ang gawin nating room. Yes, son. Ikaw ang bahala dyan. Ikaw masusunod sa arrangement. Ikaw naman ang mahilig sa design na yan eh. At malamang talaga yan. Gustong-gusto pa naman ni Renzi na magkaroon ng sariling kwarto. Siguradong matutuwa yun ng gusto. Sa 3 nilang anak, ang 16 na taong gulang na binatilyong si 30 ang panganay.
14 years old naman ang dalagitang si Renzi at ang bunso ay si Fourth na 10 taong gulang na lalaki. Pagkagaling sa balkonahe ay bumaba ang dalawa at nagtungo sa likod bahay. Pero bago yun ay nadaanan nila ang laundry area kaya saglit silang tumigil. Han, look ko. Ang lawak ng laundry area. Makakapaglaba ka na maayos nito. Ay, ang sarap ng feeling naman. Nai-imagine ko na kagad. Oo nga no. Ayos na ayosan. Tara, i-check natin ang likod. Sabi ni Chesner, medyo malawak din daw eh. Paglabas nila sa pintuan ay nasipat kaagad ng mag-asawa ang maliliit na silid na nasa pinakadulo ng likod bahay, kaya lumapit sila para tingnan yon. Wow, may maliit palang kwarto rito. Oh. Ano kayo magandang gawin? May naisip ka na ba, Han? Wala pa akong maisip eh. Pakunwari pang naghimas baba si Lawrence na akala mo ay detective na nag-iisip. Pagkadaka ay sa kanya tinugon ng asawa. Wala pa rin akong ibang maisip eh. Gawin na lang muna siguro nating storage for the meantime. At saka na natin problemahin yan kapag nakalipat na tayo, di ba? Well, may point ka. Eksaktong pagkasabi noon ng babae ay narinig na nila ang pagtunog ng openable mosquito net door. Sinyalis na merong pumasok. Tara na sa salahan. Mukhang pumasok na si Chesner. Mula sa likod ng bahay ay bumalik sila sa living area at nakita nga nila ang gwapong ahente na nagrekomenda sa kanila ng nasabing bahay. Ano ma'am, sir? Nalibot niyo na po ba yung buong bahay? Ayos naman, di ba? Yes, Chesner. Okay na okay. Saktong-sakto talaga tong bahay. Hindi na sayang yung tiwalang binigay namin sa iyo ng asawa ko. Kaya we are so very thankful. Nako sir, ako dapat na magpasalamat sa inyo kasi pinagkatiwalaan niyo ako. Kahit hindi niyo pa nakikita ng personal tong bahay naglapag na kaagad kayo ng pera. Nung nakita ka pa lang kasi namin, alam na namin mapagkakatiwalaan ka talaga. At saka, kitang-kita rin naman sa social media account mo kung gaano ka ka-legit. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa ng asawa ko. Siguradong magugustuhan ng mga anak ko tong bahay. Wow, nakakataba naman ng puso na marinig yan sa inyo. Ganun talaga Kapag gusto mo talaga ang trabahong ginagawa mo, pagbubutihan mo. Uso pa naman ngayon yung mga manloloko. Nako, wag kayo. Kahit dito sa real estate, maraming budol at buti napunta kayo sa serbisyong totoo. Grabe na talaga ang panahon ngayon, no? Totoo pala yung mga napapanood ko sa social media about sa mga nagpapanggap na peking agents. Oo, talamak yun ma'am. Dahil sa hirap ng buhay. May mga tao talagang hindi lumalaban ng patas. Kung minsan, nagbebenta ng mga bahay na nabili na pala ng iba o nagsasanla na nakasanla pa pala sa iba. Grabe, no? Nako, may mas malala pa ron, ma'am sir. Maraming pang iba't ibang modus ng mga tao. Katulad ng mga ibebenta nilang bahay, may mga madidilim palang kwento. Kaya ako, sinisiguro kong hindi ganong klase na house and lot yung binebenta ko. Dahil ayaw ko masira sa tao, no? Hindi kasi mabibili ng pera yung dignidad na meron tayo. Nice one, Chester! Saludo ko sa mga taong katulad mo. Basta, thankful ako sa tiwalang binigay niyo sa akin, sir. Pagkatapos ng ilang pang pag-uusap at mga kasunduan ay nagkamay na nga sila, sinyales na maayos na ang lahat. Nang palabas na sila ng nasabing bahay, ay nakarinig sila ng kalabog sa bakuran lang mismo ng bahay, kaya kaagad silang napatingin sa kinaroroonan ng nasabing ingay. Nang makita nila ang isang pusang puti na tumakbo at tumalon ng bakod, ay nagkatinginan ng mag-asawa habang nagngingitian. Kinabahan naman ako. Akala ko kung ano na Napapahawak pa sa dibdib ang babaeng chubby habang naglalakad sila papunta sa gate. Malamang pusang ligaw yan. Siyempre, dahil sa wala pang tumitira kaya pag-alagala muna siya rito. Mawawala rin yan kapag nalaman niyang may nakatira na rito. Naku, okay din naman na may alagang hayop sa bahay. Kaya ayos lang yan kung mag-i-stay si Whitey o hindi rito kahit nakalipat na kami. Talagang may pangalan na
Nagtawanan pa sila hanggang sa makalabas na ng gate. Nang nasa harap na ng kotse ay muling napalingon ng mag-asawa sa bago nilang magiging tirahan. Inakbayan ni Lawrence si Chelsea bago nila sabay na nilingon ang gwapong ahente. O pwede naman siguro magtayo ng business dito, no? Kasi medyo malawak-lawak ang bakuran eh. Ay, oo naman ma'am. Basta makakasunod kayo sa rules and regulation ng lugar. Natigilan na si Chestnut sa pagsasalita nang mapansin nilang may tila taong grasa na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Nagkatinginan ng tatlo sapagkat hindi nila napansin ang nasabing taong grasa. Kinabahan naman si Chelsea kaya napadikit siya ng husto sa kanyang asawa. Ayun na ho, sa sasakyan na tayo mga ma'am, sir. Walang alinlangang sumunod ang mag-asawa. Nang makapasok na sila sa loob ng kotse ay doon nila pasimpleng minasdan ang matandang taong grasa na nakatingin pa rin sa kanila kahit tinted naman ang kotse at hindi sila nakikita. Taga dito ba yung taong grasa? Ngayon ko lang nakita yan sir dito eh. Huwag natin masyadong alalahanin yan. Kahit saan naman may mga ganyang klase ng tao. Saka mga ganyang tao, mukha lang sila nakakatakot pero ang totoo hindi naman nananakit hanggang sa hindi mo uunahan. Sa bagay, Yung tanong nyo nga pala ma'am about sa business, pwede naman basta may permit kayo. Well, good luck pala guys and congrats. Sana sa house blessing i-invite nyo ako Ay, oo naman, sure yun. I-chat kita kagad kapag magpapa-house blessing na kami. dapat present ka ha? Sure na sure yan ma'am, sir. Pagkasabing yun ay kaagad pinaandar ni Chestnut ang kanyang kotse. Pagliko nila palabas sa lugar na yun ay nadaanan pa nila ang matandang taong grasa na marahang naglalakad at nagsasalita na parang may kausap na hindi nakikita. Nang makita nito ang kotse ay biglang tumalim ang tingin niya kaya nagtaka ang mag-asawa na nagkatinginan pa ng pasimple. Hindi na lang nila masyadong napagtuunan ng pansin ang nasabing taong grasa sapagkat may mga kung ano-ano pang sinasabi ang gwapong ahente. Pagdating ng town proper ay nagpababa na ang mag-asawa. Matapos nilang magpaalam kay Chestnut ay kumain muna sila sa isang kilalang fast food sa area na yon at bumili na rin ng pasalubong para sa kanilang mga anak. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng tricycle, ay napansin nila mula sa hindi kalayuan ang matandang lalaking taong grasa na nakita nila kanina malapit sa nabili nilang bahay. Uy Han, tingnan mo oh. Diba yan yung taong grasa kanina? Grabe, nilakad lang niya hanggang dito sa town proper. Oo nga no, hanip ang bilis niya maglakad. Natigilan na sa pagsasalita si Lawrence dahil biglang tumitig ng masama sa kanila ang nasabing taong grasa. Ang mga tingin na yun ay parehong nagpatayo ng mga balahibo na mag-asawa. Kagad umiwas ng tingin si Chelsea at lumapos ng mahigpit sa kanyang asawa na naglakad pa rin palayo sa kanila. Grabe Han, nakakatakot naman kung makatingin yung taong grasa na yun. Parang lalamunin tayo ng buhay. Kaya nga nanayo kaya mga balahibo ko. Pero may iba pang nanayo Paglingon ng babaeng chubby sa kanyang asawa ay nakangiti na ito ng nakakaloko. Kaya nahampas na to ng mahina sa braso. Napaka mo talaga Han. Kahit saan na lang, papasok mo yung kaanuhan mo. Para nga mawala yung takot mo Baka hampas ka naman dyan. Kinilig ka na kagad sa sinabi ko. Na-inlove ka na naman kagad sa akin Ay nako, nek-nek mo. Manya ka kasi. Kahit saan na lang, nasisingit mo pa talaga yung kamanya ka mong taglay, Han. Kunwari ka pa dyan, gusto mo rin naman. Sa kanya kiniliti sa bewang ang asawa na napatili na pagkalawon ay umirap sa kanya. Han naman nakakainis ka. Puro ka talaga kalukuhan. Dahil sa usapang yon ay hindi na rin nila halos na malayan na narating na pala nila ang terminal ng tricycle. O di ba? Nandito na tayo nang di natin namamalayan.
Pagkatapos noon ay sumakay na sila ng available na tricycle at nagpahatid sa inuupahan nilang bahay na ilang araw na lang din ay aalisan na nila. Isang buwan ang lumipas. Pagkatapos ng renovation ay nakalipat na ang mag-anak sa bago at sarili nilang bahay. Naisaayos na rin ng mag-asawa ang dapat nilang isaayos, pero may mga iilan pa rin na hindi pa natatapos hanggang sa ngayon, katulad ng likod bahay dahil nakulangan na sila ng budget. Katulad ng inaasahan na nila ay masayang masaya ang tatlo nilang anak, lalo na ang nag-iisang babae na si Rency dahil may sarili tong kwarto na matagal na niyang pangarap. Labis ang pasasalamat ng dalagita na ikinataba naman ng puso ng mag-asawa. Tuwang-tuwa sila sa reaksyon ni Rency, lalo na nang makita nito ang bago niyang kwarto na nagustuhan niya talaga ang style. Si 30 naman na kahit hindi masabi ng harapan sa magulang ay nagpapasalamat din siya ng husto kahit pakasama niya ang bunsong kapatid na si Ford sa kwarto. Mas maluwag na kasi ang silid nila at may sarili-sarili ng kama kaya hindi na siya makikipaggitgitan sa pagiga. Nang hapong yon ay kadarating lang ni Lawrence galing sa pamimili ng mga grocery na magiging stock nila sa buong linggo. Sa tuwing walang pasok kasi ay siya lang naman ang namimili na isinusulat na lang ng kanyang may bahay. Paglapag sa tapat ng gate ng ilang kartong pinamili ay sinalubong siya ni Fort na naglalaro ng basketball. Gumawa kasi sila ng maliit na court para mapaglaruan. Nagmano muna sa kanya ang bunsong anak bago to kausapin. Nak, nasaan mama mo? Nang sabihin ni Fort na naglalaba ang kanyang ina, ay muling nagsalita si Lawrence. Nak, pakitawag mo muna ang Kuya 30 mo at patulong ako sa pagbubuhat dito. Dali-daling tumakbo ang batang lalaki at nang nasa pinto na ay isinigaw niya ang pangalan ng kanyang kuya bago bumalik sa paglalaro. Paglabas ni 30 ay nagbubuhat na ang kanyang tatay ng 2 karton na may lamang grocery items. Nak, buhatin mo nga yung isa. Kaya mo ba? Opo pa, kaya ko yan. Hinayaan na niya ang anak at nagtuloy-tuloy na hanggang sa kusina at doon na inilapag ang 2 karton. Pagkatapos noon ay nagtungo siya sa laundry area kung saan ay nakita niyang abala ang asawa sa paglalaba. Wow, Han! Gamit na gamit ka agad ng laundry area. Uy, Han, nandiyan ka na pala. Siyempre naman kasi yan ng isang nanay ang malawak na laundry area at magandang washing machine. Kasi kahit automatic tong atin, may mga damit pa rin talagang pumapangit kapag pinaikot sa washing machine Teka, nasan pala si Rency? As usual, nandun sa maganda niyang kwarto, nagsusulo na naman. Nang makita ng lalaking chubby na nailagay na ng panganay niyang anak ang mga napamili sa kusina, ay bumalik siya sa kusina para kumuha ng maiinom. Doon ay nadaanan niya ang food storage nila na nakabukas ang pinto, pero nakapatay ang ilaw sa loob. Saglit siyang napahinto nang makitang may nakatayong tao roon na mahabang buhok at kasing tangkad ni Ramsey. Nak, anong ginagawa mo dyan? Buksan mo kaya yung ilaw? Bungis-ngis lang ang naging tugon ng nasa food storage kaya nagtuloy-tuloy na si Lawrence at binuksan ang refrigerator. Kumuha siya ng pitcher saka nagsali ng tubig sa baso at uminom. Nang maginawaan na ang kanyang lalamunan, ay muli niya ibinalik ang tubig ng pitcher sa ref at nilapitan ng mga karton bago pasigaw na nagsalita. Han, i-arrange ko na yung mga non-frozen sa food storage ha. Sige lang, Han. Yung mga frozen, pakilagay na lang sa lababo. Ako nang bahala mamaya. Hindi na umimik ang padre de pamilya. Inuna niyang buksan ang mamasa-masang karton na naglalaman ng mga frozen foods. Isa-isa niya itong kinuha at inilagay sa lababo. Nang matapos na, ay hinatak niya ang 2 natitirang karton papunta sa food storage. Nang nasa tapat na siya ng nakabukas na pinto, ay muli niyang naaninag ang anak na babaeng nakaupo na sa isang sulok kaya napakunot-noo siya. Rency, ba't ka parang nagmumukmuk dyan sa sulok, nak? Ano bang hinahanap mo dyan?
Sabi ko sa'yo, buksan mo yung ilaw eh. Ganun na lang ang gulat niya dahil wala naman palang tao sa loob ng food storage. Ha? Ano? Mabuti na lang ang inakala niyang nakaupong si Ramsey ay puting sako lang pala na may lamang kung anong bagay kaya hindi siya gano'n nangamba. Pero napaisip pa rin siya sapagkat kanina ay narinig niyang ngumiti pa ang anak na babae bago siya uminom ng tubig. Napailing na lang siya na nagtataka at hindi na pinagtuunan ng pansin ng tungkol sa bagay na yon. Inarrange niya kaagad ang mga pinamili at nang matapos na ay nagtungo na siya sa laundry area para tulungan ng asawa. Kaya lang ay tapos na rin pala ito. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos nila makapananghalian ay kaagad nagtungo ang mag-anak sa sala. Nakasanayan na kasi nila ang ganoon kapag walang pasok kahit noong nangungupahan pa lang sila. Nagtatambay sila sa sala. Bubuksan ng TV pero hindi naman manunood dahil may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Han, kaninang umaga pala, nung nag-ikot-ikot ako sa lugar, parang bibihira ang tindahan dito. Kaya plano ko sana magtayo tayo ng small sari-sari store. Ano sa palagay mo? Para rin kahit nasa bahay ako may pinagkakakitaan din. Wala namang problemahan. Bali, yung harap na lang muna ang una nating ipaayos para sa magiging tindahan mo. Tapos, habang pinagagawa yung tindahan, asikasuhin mo muna yung mga permit-permit niyan. Kailangan pa ba nun? Nasa dulo-dulo naman tayo hindi na siguro mapapansin. Uy, ano ka ba? Huwag kang masanay sa illegal ha. Baka mamaya may mainggit sa mga kapitbahay, bigla ka na lang isumbong. Mas okay na yung nasa legal na proseso para wala silang mababato sa'yo. Sa bagay, may point ka ron. Anyway, nauuhaw ako, love. Pakuha naman ako ng tubig, Please? Tinatamad akong tumayo Ang lambot kasi kaya nitong sofa at ang sarap pumiga. Napakamot ulo na lang si Lawrence at nang lingunin niya ang mga anak para ito sana ang utusan, ay nakita niyang natutulog na at nakanganga na si Ford sa kabilang sofa. Si Renzi naman ay nasa hagdanan na at papunta sa kwarto nito. Habang ang panganay sa magkakapatid ay kanina pa pala nasa banyo at naliligo. No choice ka. Ikaw na talaga ang kukuha ng tubig. Pagtayo ng lalaking chubby ay marantong naglakad papunta sa kusina. Pero saglit ding natigilan dahil humidit pa ang kanyang asawa. O kaya magtimpla ka na lang ng juice, please, Han. Thank you. I love you. You're so sweet talaga. Ang lakas mong uto Oo na. Binuksan niya kaagad ang ref at kinuha mula roon ng isang pitchel na may malamig na tubig. Pagsara ng ref ay inilapag niya sa dining table ang pitchel at nagtungo sa food storage dahil nandoon ang juice. Paghawak niya sa doorknob ay nakarinig siya ng boses mula sa loob ng food storage. Boses ng isang babae na tumatawa. Ito yung tawang narinig niya kanina bago mag-ayos sa mga pinamili nila. Dahil doon ay natigilan siya at napakunot ng noo. Saka inilapit ang tenga sa pintong nakasara. Doon ay mas malinaw niyang narinig ang tumatawang boses. At habang tumatagal ang tawa ng isang babae, ay nag-iiba ang tono. Unti-unti itong lumalalim hanggang sa tila maghalo-halo na ang boses. Umalis na kayo sa bahay namin. Pa? Anong ginagawa mo dyan? Tila bumalik sa wisyo ang padre de pamilya matapos siyang kalabitin ng panganay na anak. Nakadikit pa yung tenga mo sa pinto. Ano pinakikinggan mo, pa? Mga ipis na nag-uusap-usap? Luko-luko. Pagkasabing yun ay pinitan niya ang doorknob at marahang binuksan ng pinto sapagkat nag-aalangan pa siya. Pagbukas ng ilaw at nang makitang wala namang tao ay kinuha na lang niya kaagad ang pakete ng juice. Pinatay niya ang ilaw at sinara ang pinto saka nagtimpla ng kanilang maiinom. Nang nasa sala na at tumiinom ng malamig na pineapple juice ay naglalaro pa rin sa isip ni Lawrence ang tungkol sa narinig kanina.
Iniisip niya kasi kung guni-guni lang ba ang bagay na yon o totoong nangyari. At dahil nanakit na ang kanyang ulo sa kakaisip, kaya naman isinantabi na lang muna niya ang tungkol sa bagay na yon sapagkat nag-focus na siya sa panonood ng paborito nilang noontime show hanggang sa siya ay makatulog sa sofa. Pagsapit ng hapon ay pumwesto na sa tapat ng bahay si Lawrence kasama ang bunso niyang anak na naglalaro ng basketball. Nakatayo lang siya roon at nililibot ang tingin sa buong bahay. Napangiti siya dahil sa malaking pagbabago nito kumpara noon. Masasabi kasi ngayon na bagong-bago na talaga ang bahay at napakaganda nitong tingnan. Nang mapadako ang tingin niya sa balkonahing kita kung saan siya naroroon, ay napangiti siya ulit dahil nandoon ang kanyang asawa at nagdidilig ng mini vase garden nito. Naantala lang siya nang tumama sa kanyang tuhod ang bolang gamit ni Fort. Dinampot niya yon at tinira. Nang pumasok sa ring ay napapalakpak ang bunso niyang anak. Ang galing ko, anak, no? Saka siya napabaling sa loob ng bahay. Nakabukas kasi ang pinto kaya kita ang sala at ilang bahagi ng kusina. Maya-maya pa ay napatingin siya sa hagdan nang makita ang anak na babae na naglalakad pababa. Renzi, nak, may merienda dyan sa dining table ha. Magmerienda ka na. Baka mamaya kunin pa ng Kuya Sturdy mo pagbalik. Bumili lang yun sa labas. Tumingin lang sa kanya ang anak na babae habang nagdedire-diretso pababa ng hagdan. Nang nasa sala na si Renzi, ay tinilkuran lang siya nito at nagdire-diretso pa rin hanggang sa kusina. Sungit ng anak ko ah. Sa bagay, kagigising lang. Natigilan siya nang makitang pumasok ang anak na babae sa storage room. Ilang minuto siyang napatitig doon at naghintay sa paglabas ni Renzi. Subalit halos 10 minuto na ang nagdaan ay wala pa ring lumilitaw na dalagita. Napabuntong hininga siya at papasok na sana sa loob. Kaya lang ay biglang napasigaw si Forth. Napunta kasi sa labas ng bakuran ng bola nito. Dahil doon ay lumabas silang mag-ama at kinuha ang bola. Eksakto naman papasok na sila ay nasipat niya ang matandang lalaking taong grasa na nasa tapat na ng bahay nila. Matalim ang mga tingin nito kaya naman pinanayuan kagad siya ng balahibo sa buong katawan. Nang makalapit na to sa kanila ay hinatak niya kaagad ang bunsong anak at ipinwesto sa kanyang likuran. Saka minasdan ng taong grasa na patuloy na naglalakad pero nakatingin sa kanya na matalim. Biglang huminto ang matandang Ginoo kaya pinapasok na ni Lawrence si Fort sa loob ng bahay. At kahit na nananayo ang mga balahibo at kinakabahan ay hinarap niya pa rin ito at tiningnan. Mata sa mata. Ilang segundo sila sa ganoong proseso hanggang sa magsalita ang matandang lalaking taong grasa. Bahay yan ng mga patay. Diyan ka tumira. Naloko ka! Habang tumatawa ay nagpatuloy na to sa paglalakad, habang si Lawrence naman ay biglang napaisip sa mga sinabi ng taong grasa. Han, ano yun? Bakit parang takot na takot ang anak mo nung tinawag ako? Natigilan na ang babae at sinundan na lang ng tingin ang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Nang makita nito ang taong grasa ay natakot din siya kaagad. Naku, nandito na naman pala yung baliw na yan. Tara na nga sa loob, Han. Sinundan na nga lang ni Lawrence ang asawa papasok sa loob ng kanilang bakuran. Pero tila ba tumimo sa isip niya ang mga sinabi nito tungkol sa bahay na kanilang nabili. Nang nasa loob na sila ng bahay ay napatingin kagad siya sa hagdanan dahil nandoon ang anak niyang babae na nagkukusot pa ng mga mata habang pababa. Halata sa hilatya ng mukha nito na kagigising lang kaya napakunot noo ang padre di pamilya. Kagigising mo lang, nak, Renzi? Hindi ba obvious, Han? Galing ako sa kwarto niya bago dumating tong si Forte. Lang yung taong grasa yan, kinabahan din tuloy ako.
Hindi na naunawaan pa ng lalaking chubby ang ilang pinagsasabi ng kanyang may bahay sapagkat nagbalik tanaw siya sa nangyari kanina. Dahilan para mapatanong siya sa isipan. Bumaba si Renzi kanina. Pumunta pa nga sa food storage eh. Natigilan siya at saka nilingon ng anak na babae na nakaupo na sa sofa. Nak, Renzi, bumaba ka na ba kanina? Umining lang ang dalagita kasunod ng pag-iinat nito sa kamay at paa. Ano ba naman, Han? Sinabi ko na nga, di ba, kagigising lang ng anak mong yan? Para ka namang others niyan eh. Bakit mo ba natanong pala, ha? Ha? Wala naman. Sige na, magmerienda ka na, darling. Renzi, tinirang ka ni mama mo. Nandun sa dining table, ha? Kunin mo na yun bago pa dumating ng Kuya Sturdy mo. Nagtungo na nga ang dalagita sa kusina at kinuha sa dining table ang merienda habang ang padre de pamilya naman ay patuloy na iniisip ang mga pangyayari. Makalipas ang ilang araw matapos ang unang kababalagang experience ni Lawrence sa bago nilang bahay ay hindi na siya naging kampante. Sinubukan niyang kontakin si Chestnut para sana ikonsulta ang tungkol sa bagay na yon, ang kaso lang ay lagi naman busy ang number nito. At kapag sa social media naman siya kumokontak ay hindi man lang nagsisin sa kanya ang nasabing ahente. Kaya hindi na lang muna niya pinagtuunan ng pansin ng tungkol sa bagay na yon. Dahil pinapagawa na rin kasi ang harapan ng bahay nila para sa magiging tindahan ng kanyang asawa. Patapos na to at ilang araw na lang ay pwede nang buksan. Pasado 5:30 ng hapon, pauwi na si Lawrence galing sa trabaho. Pagliko niya sa iskinita na tinutumbok ang kanilang bahay, ay namataan niya kagad ang matandang lalaking taong grasa. Napakanutnoo siya sapagkat nandun na naman to sa harap ng kanilang bahay. Anak ng titing tong matanda na to ah. Mukhang may pinaplano tong hindi maganda. Natigilan na siya sa pagsasalita. Matapos makita ang panganay na anak na lumabas ng gate at merong inabot sa matandang lalaking taong grasa. Ngumiti pa ang binatilyo at tinapik-tapik sa balikat ang kausap kaya nabahala kagad si Lawrence. Anak! Tardy! Napalingon sa gawin niya ang binatilyo maging ang taong grasa. At nang makita siya ng mga to ay biglang nagbago na lang ang hilatsa ng mukha ng taong grasa. Kanina lang kasi ay tila tuwang-tuwa to sa pagkaing ibinigay ni Thirdy, subalit pagdating kay Lawrence ay matalim na ang tingin nito. Hindi na hinintay na matandang lalaki ang paglapit pa ni Lawrence. Naglakad na kagad siya papalayo at hindi na nakapagpasalamat pa sa binatang nagbigay sa kanya ng pagkain. Anong ginagawa mo, nak? Anong binigay mo sa taong yun? Sabay pa nilang pinagmasdan ng taong grasang naglalakad palayo. Ang OA naman po ng reaksyon mo, pa. Para ka naman pong takot na ewan dyan. Binigyan ko lang naman po ng tinapay eh. Nag-iingat lang ako dahil hindi mo naman kilala yun eh. Baka mamaya baka ka nalang saktan nun tapos looban tayo. Napangiti na naman ang binatilyo dahil sa sinabing yun ng kanyang tatay. Ano ka ba, pa? Si Lolo Oyong yun. Kilala ko po yan. Nakikita namin yan sa tapat ng school palagi. Mabait naman yan eh. Lolo Oyong? Yes po, pa. May iba ka na palang lolo ngayon ha? Si Papa talaga. Hindi naman nananakit yung si Lolo Oyong eh. Nangihingi lang yun palagi ng pagkain sa amin pag nasa labas ng school. Hindi na muna nagsalita ang padre de pamilya. Minasdan na lang nito ang taong grasa hanggang sa lumiko na sa kabilang iskinita. Pagkatapos noon ay sa kanya ulit kinausap ang panghanay na anak. Nasaan ang mama mo at ang mga kapatid mo? Nagpunta po sa palengke. Gusto raw magmerienda nila Renzi sa Fort eh. Hindi na ako sumama kasi nakapagmerienda naman na po ako. At saka kadarating-dating ko lang din po, pa, galing sa school. Kaya pala naka-uniform ka pa. O tara na sa loob, magbihis ka na rin. Nauna siyang pumasok sa loob ng bahay at nagtanggal ng kanyang sapatos. Naiwan naman saglit ang panganay niyang anak dahil isinara nito ang gate.
Nang ilalagay na niya sa shoe rack ang sapatos, ay nakarinig siya ng mahinang yabag mula sa kusina. May nahagip din kasi ang paningin niya na parabang merong tao roon na tumakbo papunta banda sa laundry area. Dahil doon ay natuon ang atensyon niya sa dakong yon. Medyo madilim ang bahaging yon dahil nakapatay ang ilaw. Paglapag niya ng laptop backpack sa sofa, ay naglakad siya papuntang kusina. Nang makitang wala namang tao roon ay bigla siyang napatingin sa food storage dahil nakauwang ng kaunti ang pinto. Itong mga batang to talaga oh. Ang sabi ko palaging sasara ang pinto ng food storage dahil baka may makapasok na kung anong insekto o daga. Hindi na niya halos natapos ang mahinang pagrereklamo dahil biglang gumalaw ang pinto. Bumukas pa ito na kaunti kaya natigilan siya. Dahil tuloy doon ay naalala na naman niya ang nangyaring kababalaghan nitong nakalipas na mga araw. Kabado at marahan siyang lumapit doon. Dali-daling binuksan pati na rin ang switch ng ilaw. Nang walang makitang kahit ano ay nakahinga siya ng maluwag. Napalakas pa ang pagbuntong hininga niya bago patayin ang ilaw at isara ang pinto. Napatingin din siya sa living area at nakita ang anak mula sa nakabukas na pinto na nakatambay sa bakuran habang nagsiselfone at umiinom ng kung anuman sa tumbler nito. Paalis na sana siya ng kusina para magbihis sa kwarto nang muli na naman niyang marinig ang mga yabag na parang nagmamadali sa pagtakbo. Dahil doon ay napabaling ang tingin niya sa bandang laundry area. Sinilip niya ang bahaging yun subalit wala namang tao kaya tumalikod siya at tumingin sa nakabukas na pinto papuntang likod bahay. Mula sa kinaroroonan niya, kitang-kita ang maliit na silid na nasa pinakadulong bahagi ng likod bahay. Napansin niyang tumunog ang pinto noon na parabang merong pumasok at nagsara. Parabang may kung sinong nakikipagtaguan sa kanya. Ayop naman talaga oh. Lumabas kagad siya sa pintuan at dali-daling tinungo ang abandonadong silid. Nang nasa harapan na siya nito, ay nakarinig siya ng mahihinang kaluskos, kaya nag-alangan muna siyang buksan yon. Sinong tao dyan? Pagkatanong niyang yun ay nawala ang ingay, kaya napahawak na siya sa doorknob. Subalit natigilan din matapos makarinig ng mga bungisngisan mula sa loob ng nasabing abandonadong silid. Magmula nang lumipat sila doon ay isang beses pa lang niyang nabuksan ng silid sapagkat hindi naman to nakalock. Wala naman silang nakitang kakaiba roon bukod sa mga lumang kumot at unan na naisip nilang itinambak na lang doon dahil sa malabodega ang itsura ng nasabing silid. Pinatapon na rin nila ang mga yon dahil hindi naman na magagamit pa. Biglang sumilay ang kaba sa dibdib ng lalaking chubby. Unti-unti siyang nakaramdam ng panlalamig ng katawan hanggang magtayuan na ang mga balahibo niya sa braso. Dahil doon ay napatanggal siya ng pagkakahawak sa doorknob. Subalit nanatiling nakatayo sa tapat ng pinto habang pinakikinggan ng mabuti ang naririnig niyang bungisngisan. Naantala lang siya nang biglang marinig ang boses ng kanyang mag-iina na nagkakasiyahan habang papasok na sa loob ng bahay. Huminga muna siya ng malalim at pagkatapos ay lakas loob niyang binuksan ang pinto subalit wala namang siyang nakitang tao sa loob. Malinis yun at walang kahit na anong laman. Han, anong ginagawa mo dyan? Wala namang laman yan ah. Napalingon si Lauren sa asawang nakatayo sa pintuan ng likod bahay. Nginitian niya ito ng pilit bago tumugon sa tanong. Kasi nag-iisip ako kung ano po pwedeng ilagay dito eh. Parang maganda siyang gawing open kubo. Parang ganon. Para may tambayan tayo at saka kapag meron akong bisita, di ba? Well, good idea. Pwede naman basta may pera ka ng pampagawa. Napangiti na lang ang lalaking chubby habang napapakamot ng ulo. Magbihis ka na kaya. May dala rin akong donut, tikman mo. Sige Han, susunod ako. Pagkadaka ay nilingon niya ulit ang nasabing silid at saka isinara ang pinto bago pumasok sa loob ng bahay.
Pagkatapos ng hapunan, nang parehong nasa silid na ang mag-asawa, ay nagbukas ng usapan si Lawrence patungkol sa bahay. Medyo nag-aalala na rin kasi siya dahil itong mga nakalipas na araw ay ilang beses na siyang naka-experience ng kababalaghan. Sinubukan niya ulit na kontakin ang gwapong ahente, kaya lang katulad ng mga nakalipas ay hindi pa rin to nagpaparamdam, kaya mas lalo siyang nag-worry. Pagkahiga ni Chelsea sa kama, galing sa shower ay kinausap niya kaagad dito. "Hon, may tanong pala ako. Nakukontak mo pa ba si Chesner?" Simula nang lumipat tayo dito, hindi ko ba siya nakokontak ulit? Bakit mo pala natanong, Han? Meron lang sana akong concern pero never mind na lang. Ako na lang siguro ang tatawag sa kanya. Okay. Napabuntong hininga ang lalaking chubby at nang mapansin siya ng asawa ay napakunot noo ang babae bago nagtanong. Han, ano ba yung buntong hininga mo? Ang lalim, May problema ba? Oh, wala naman. Naiisip ko lang, bakit hindi kaya natin ipabless tong bahay? Oh, akala ko ba ipapabless natin kapag tapos na lahat? Yung tindahan saka yung gagawin mong kubo sa likod. Para lahatan na rin, di ba? Hindi kagad sumagot ang padre de pamilya. Iniisip niya pa kasi kung sasabihin na sa asawa ang mga kababalaghang nararamdaman niya simula nung tumira sila rito. Pero, ikaw, Han, kung anong sa tingin mong okay, edi ipabless na natin. Pero gusto ko sana kapag ayos na lahat para, kumbaga, mabasbasan lahat ng mga pinagawa natin. Ibig ko bang sabihin, at least kumpleto, di ba? Just saying lang naman, pero kung anong gusto mo, go lang ako. Ikaw naman ang may pera eh. To naman, nagtampo ka agad ng asawa ko. Nasa sayo naman yung ATM card ko eh. Oh, alam mo naman pala eh. Natatawa habang napapaismid si Lawrence dahil sa sinabing yun ng kanyang asawa. Pagkatapos noon ay natulog na nga sila ng mahimbing. Pasado 2:00 na madaling araw. Nagising si Lawrence para umihi at paglabas niya ng kwarto ay eksakto naman na nakita niya ang bunsong anak na pababa ng hagdan, dala ang bolster nito. Nagkusot pa siya ng mata upang siguraduhin si Fort ngayon. Nang makababa na to ay kaagad yumakap sa kanya ang 10 taong gulang na batang lalaki at umiyak ng mahina. Parang nawala tuloy ang antok niya dahil doon. "Oh, bakit nak? Ang laki-laki mo na, bakit ka umiiyak?" Sinabi ni Fort na habang natutulog siya ay hinatak siya ng nakatatandang kapatid sa higaan kaya nahulog siya sa kama. Pinalabas din siya nito ng kwarto dahil ayaw na may kasama. "Ha? Sinabi talaga yun ng Kuya Thirdy mo?" Halata sa tono ng boses ni Lawrence ang galit at nang tumango ang bunso niyang anak ay nagtungo muna siya sa banyo at umihi bago sinamahan si Fort pabalik sa kwarto nila ni Thirdy. Nang nasa loob na ng silid ay naabutan nilang nahihimbing na ng tulog ang binatilyo, kaya kinalabit siya ni Lawrence sa paa ng ilang ulit hanggang sa magising. Napakunot noo si Thirdy at pupungas-pungas ang muka na hinarap ang kanyang tatay. Bakit pa? Anong oras pa lang May pasok pa po ako bukas eh. "Tumingin ka nga sa akin, Thirdy. Bakit mo hinatak tong kapatid mo sa kama niya at pinalabas ng kwarto? Tingnan mo nagkabukol sa noo. Mabuti na lang at maliit lang." Ha? Bakit ko naman gagawin yun sa kanya pa? Di nga ako sanay ng walang kasamang matulog sa isang kwarto eh. Halata ang pagkainis sa mukha ng binatilyo habang kinakamot-kamot ng 2 kamay ang ulo. Ang nonsense naman, iniisip niyo pa ako para lang doon. Nakikita niyo naman tulog na tulog ako pa, di ba? "Mag-uusap tayo bukas ha." Sige na pa, antok pa ako eh. Bumalik na sa pagkakatulog ang binatilyo kaya bumaling na lang ang padre de pamilya sa bunso niyang anak. "Hayaan mo niya kuya mo.
Bukas ko yung kakausapin. Sige na, matulog ka na, nak. Pagkatapos noon ay bumalik na rin siya kaagad sa kanilang kwarto at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, habang sabay na nag-aalmusal bago pumasok sa trabaho, ay inulang kagad ng sermon ni Lawrence ang panganay niyang anak patungkol sa nangyari kaninang madaling araw. At para hindi na lang din humaba ang gulo, ay hindi na nangatwiran pa si 30. Pero kita sa mukha niya ang sama ng loob sa ama at sa bunsong kapatid. Hindi na rin tuloy niya inubos ang kinakain. Nagpaalam na siya kaagad sa mga magulang na aalis na para pumasok sa klase kasabay sina Renzi at Forth. Habang pinagmamasdan ng mga anak na papalabas ng bahay ay hindi maiwasan mapailing ni Lawrence bago balingan ng kanyang may bahay. Han, kasapin mo yun si 30 ah. Tingnan mo ang ugali, biglang lalayas. Oo, kakausapin ko yan. Ikaw naman, huwag ka masyadong harsh sa anak mo. Pinakakapikon din kasi minsan, Han eh. O sige na, tumayo ka na dyan. Nakaredy na tong baon mo. Maya-maya pa, matapos makapag-ready ay nagpaalam na nga si Lawrence sa kanyang asawa. Pero nadatnan pa niya sina Jake at Kael na mga construction worker na inupahan nila sa pag-aayos ng tindahan. Mga pre, kayo nang bahala dyan ha. Eksakto ngayon ang tapos niyan, di ba? Pagkatapos ng maiksing pag-uusap, ay naglakad na siya hanggang sa makapunta sa pinakakanto kung saan naroon ang sakayan ng jeep. At habang naghihintay, ay nakita naman niya si Lito, ang foreman nung pinaayos nila ang kanilang bahay. Uy, Kuya Lito, napadaan ka dito. Kumusta? Ayos naman. Eto, papunta ako ron sa bago namin ginagawang bahay dun sa kabila na medyo malayo sa inyo. Hinihintay ko lang yung sasakyan kasi bumili kami ng mga gamit eh. Ikaw ba? Saan papunta? Papasok na ako. Ay, salamat nga po pala ulit. Nagustuhan ng asawa at mga anak ko yung design ng bahay. Sa susunod, kapag nagkapera, ipapaayos ko na yung parang bodega ron sa likod. Ah, ganun ba? Magpaalam ka muna, baka magalit sa'yo yung natutulog doon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Lawrence matapos marinig ang sinabing yun ng Ginoo. Magtatanong na sana siya rito kung may nalalaman ba to, kaya lang ay biglang tumawa ng malakas si Lito. Joke lang yun, baka paniwalaan mo. Nasabi ko lang yun, gawa nga ng, di ba nung unang buksan ng room na yun may kumot sa kaunan. Yung mga tauhan kong nag-stay nung ginagawa yung bahay mo nakakatakutan na kesyo may mga tao nga ron na natutulog doon. Yun din ang sabi ng ibang nakatira doon malapit sa inyo. May tragedy raw na nangyari long time ago sa bahay na yun. Kaya hindi na natirahan. Pero nako, huwag ka magpapaniwala kasi kadalasan sa mga nagsasabi ng ganyan, naiinggit lang. Tsaka yung tungkol sa mga sinasabi ng mga tauhan ko, biru-biruan lang naman nila yun. Kaya huwag mong seryosohin. Naudot na sa pagsasalita ang foreman sapagkat dumating ang L300 na hinihintay niya. O so, paano? Parito na ako ha. Mag-message ka na lang kapag ipapaayos mo yung likod bahay mo para padalang kita ng tao. Sige kuya, ingat kayo. Dahil sa mga sinabing yun ng Ginoo, ay mas lalo tuloy nagkaroon ng hinala si Lawrence na merong hindi tama sa tinitirhan nilang bahay. Kaya tuloy hindi siya masyado nakapag-concentrate habang nasa opisina. Ilang beses niya ulit kinontak at minessage ang ahenteng si Chesner pero katulad ng mga nakalipas na araw, wala pa rin itong tugon. Ni hindi nagsisin sa kanya sa social media, kaya nagsimula na siyang pagdudahan yon. Anip to ah. Mukhang dinededman na ako ah. Wisit. Mabilis na namang lumipas ang mahabang oras. Pagka-uwi niya ng bahay ay naabutan pa niya si Jake at Kael na papauwi pa lang din habang kausap ng kanyang misis. Nasa tapat ng bayang tatlo at masayang nag-uusap-usap. Han, finish na. Mamaya ipapakita ko sa iyo. Sa weekend mamili na tayo ng mga paninda ha. Sure Han. Pre, Jake, Kael, salamat nga pala sa inyo ha.
Pag-alis ng dalawa matapos nilang mabayaran ay tumanaw muna saglit si Lawrence sa kabuuan ng bago nilang bahay. Hindi niya maikakailang maganda na ito kumpara noon, kaya lang ngayon ay medyo nababahala siya at napapatanong sa sarili kung tama ba ang naging desisyon niya. Han, tara rito. I-check mo yung loob ng tindahan. Pagpasok sa loob ay na-amaze talaga siya dahil sa pulidong trabaho na ginawa ng mga inupahan nilang construction worker. Kaya lang dumudugtong pa rin palagi sa isip niya ang mga kababalaghang meron ng bahay. Pilit niyang tanggalin ang bagay na yon sa kanyang isipan para maibsan ang bagabag na kanyang nararamdaman. Nang sumapit na ang weekend, katulad ng napag-usapan, namili na nga ang buong mag-anak na mga panindang ilalagay nila sa tindahan. Tulong-tulong din silang nag-ayos sa tindahan pero kalaunan, pagsapit ng mga bandang 10:00 ng gabi ay si Chelsea na lang ang natira roon. Nitong mga nakalipas na araw, hindi pa rin mapakali si Lawrence sapagkat makailang ulit na naman niyang na-experience ang tumatawang nilalang sa food storage, pati na rin sa abandonadong silid sa likod bahay. Dahil doon ay hindi niya talaga tinigilan sa pagkontak si Chesner para ikonsulta ang mga kababalaghan. Subalit katulad pa rin ng mga nakalipas na araw, hindi sumasagot sa mga messages niya ang nasabing ahente. Naggulat na lang din siya sapagkat na-block na pala siya nito at hindi na rin niya makontak ang numero. Han, alam mo bang nakablock na ako sa walang hiyang Chesner na yon? Pakicheck mo nga yung social media mo. Saglit na tumigil si Chelsea sa pag-arrange ng mga gamit at nag-check nga sa kanyang social media. Ganun na lang din ang gulat niya dahil kahit siya ay nakablock na. Hindi na rin niya makontak ang number nito. At nang subukan niyang isearch ang account ng gwapong ahente sa mismong social media ng panganay nilang anak ay wala namang lumabas na pangalan na tila ba hindi na to nag-i-exist. Pagbalik ng mag-asawa sa tindahan ay nagtanong kagad sa kanya si Chelsea. Bakit tayo ibablock ni Chesner? May sinabi ka ba sa kanyang hindi magandahan? Ano naman ang sasabihin ko ron na hindi maganda? May kukonsulta lang kasi sana ako tapos simula nung nakatira na tayo dito sa bahay hindi na siya nagparamdam. Ni mag-send sa messenger, wala. Ano ba kasing ikukonsulta mo? Wala naman na tayong kailangan sa kanya. Gusto nang sabihin ng lalaking chubby ang tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa bahay na yon. Kaya lang ay nag-aalangan siya. Ayaw niya kasing matakot ang kanyang asawa at mga anak. Ba't hindi ka na makasagot dyan, Han? Wala lang. Ano kasi? Natigil na sila sa pag-uusap nang biglang marinig nila ang malakas na tili ni Renzi. Matapos magkatinginan ng mag-asawa ay dali-dali silang pumunta sa loob ng bahay. Umakyat sa ikalawang palapag at tinungo ang silid ng babae nilang anak. Naabutan na nila ang 3 anak na nakatayo sa tapat ng silid ng dalagita. Si Renzi ay nakayakap sa kanyang kuya 30 habang umiiyak at nangangatog sa takot. Oh, bakit nak? Ano nangyari? Nang makita ng dalagita ang kanyang mga magulang ay lumapit siya sa ina at dito yumakap habang humahagulgol ng iyak. Pagkatapos noon ay saka nito sinabi na meron siyang nakita sa ilalim ng kanyang kama na mga matang nakatingin. Check mo nga, Han. Iba na kagad ang naging pakiramdam ni Lawrence matapos yung marinig. Sumagi kasi kagad sa isip niya ang mga kababalaghang naranasan nito ng mga nakaraan na araw at linggo. Pagpasok niya sa nasabing kwarto ay kaagad niyang pinindot ang switch kaya lumiwanag. Pagkatapos noon ay binunot niya ang cellphone at pinindot ang torch bago yumukod at ilawan ng ilalim ng kama. Nagulat siya sa kanyang nakita na pagkalaon ay dinukot ang nasabing mga mata. Paglabas ng kwarto ay ipinakita niya kung ano ang bagay na ito. 2 pares ng purple slime eyes. Nak, ito yung mga matang tinutukoy mo? Kanino ba to? Kagad lumapit si Fort at kinuwang nasabing bagay.
Inexplain niya rin sa lahat na nung isang araw pa niya hinahanap ang slime eye dahil gagamitin nila sa project. Dahil doon ay nakahinga na maluwag ang lahat. Nawala rin ang pangamba ni Lawrence pero hindi pa rin naalis sa isip niya na may kakaibang nangyayari sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay bumalik na sila sa tindahan at ipinagpatuloy ang pag-a-arrange ng mga paninda. At dahil matatapos naman, kaya iniwan na niya ang asawa at nagtungo na sa kanilang kwarto sapagkat medyo napagod na siya buong maghapon. Pero nang nakahiga na siya sa kama, hindi naman madalaw-dalaw ng antok si Lawrence. Kaya naisipan niyang buksan ang laptop at muling isearch ang pangalan ni Chesner pero wala talagang lumalabas. Loko-loko yun ah. Sabi-sabi pa siya na meron siyang dignidad at galit siya sa mga scammer pero mukha siya naman pala tong manluloko. Wag lang talaga magtatagpo yung landas namin. Bigla na lang din tuloy sumagi sa isipan niya ang naging usapan nila ng forma na si Mang Lito patungkol sa bahay na tinitirhan nila ngayon. At upang makasiguro ay nag-search siya patungkol sa lugar pero wala naman siyang nakita mga balita na may kinalaman sa house and lot nila. Paparanoid na yata ako Ayop na yan Muli niyang tiniklop ang laptop at bumalik sa pagkakahiga sa kama hanggang sa makatulog na lang siya. Maya-maya, maramdaman niyang umuga ang kama at merong tumabi sa kanya sa higaan ay pumaling siya paharap dito. Sa kanya niyakap ang asawa. Pagkatapos noon ay bigla siyang nagsalita habang nakapikit. Han, natapos ka na mag-arrange? Eksaktong paghawak niya sa braso ng asawa ay bigla niyang inalis ang kamay sapagkat nakaramdam siya ng matinding lamig. Parang galing sa freezer ang balat ng kanyang asawa kaya nangilabot din siya at napadilat dahilan para mawala na tuloy ang kanyang antok. Ang lamig mo naman, Han. Saan ka ba galing? Hindi na niya naituloy ang pagsasalita sapagkat napansin niya na iba ang kulay ng balat ng kanyang katabi. Pagpaling ng tingin niya sa may kamay nito ay ganoon na lang ang gulat niya sapagkat nangingitim at mahaba ang mga kuko nito. Tila naaagnas din ng balat sa kamay. Nang tingnan niya to sa muka ay ganoon na lang ang takot niya sapagkat duguan yun at halos lumuha ang mga mata. Tatangkain niya sanang bumangon kaya lang ay kinapitan siya kaagad ng nakakatakot na nilalang kaya mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Sinubukan niyang magpumiglas subalit matindi ang pagkakakapit sa kanya nito at hanggang sa isang pinaghalo-halong tinig ang kanyang narinig mula sa duguan at nakakatakot na nilalang. Lumayas ka sa bahay ko! Sinunggaban siya nito hanggang sa tuluyan siyang nakapiglas. Sa sobrang pagkataranta ay nahulog siya sa kama subalit dali-dali rin bumangon. Nang nakatindig na, pagtingin niya sa kama ay nakita niya ang asawa na tila naalimpungatan habang puno ng pagtatakang nakatingin sa kanya. Anong nangyari sa iyo, Han? Nahulog ka yata sa kama tapos para kang umuungol. Pinabangungot ka ba? Hindi naman. Dahil doon ay bumangon ang babae at pinindot ang switch. Pagtingin niya sa itsura ni Lawrence ay hindi niya alam kung maawa o matatawa ba dahil sa itsura nito. Nawala tuloy ang antok ko sa iyo eh. Tingnan mo nga yung itsura mo, Han. Kaya ka pala umuungol. Wala kang saluwalo. Pawis na pawis ka pa. Sa sobrang excitement mo siguro kaya ka nahulog sa kama. Hindi mo na lang ako kinalabit eh. Ito naman oh. Hindi Hindi na nagawang magdahilan pa ng lalaking chubby dahil lumapit na sa kanya ang asawa at sinikil siya ng halik dahilan para makalimutan niya ang mga nakakatakot na nangyari. Nauwi sa pagniniig ang mag-asawa sa kalaliman ng gabi. Kinabukasan ay maagang nag-out si Lawrence sa trabaho. Hindi kasi ganun kaganda ang pakiramdam niya dahil sa puya. Pasado 3:30 ng hapon, pagbaba niya sa town proper ay naglakad kagad siya papuntang terminal ng tricycle.
Kaya lang bago makarating doon ay nakasalubong niya na naman nang wala sa oras si Lolo Oyong. Ang taong grasa nakakilala pala ng panganay niyang anak. Nagkatitigan lang sila ng ilang segundo pero umiwas na kagad siya ng tingin. Nangilabot na naman kasi siya dahil kakaiba talaga ang dating sa kanya ng mga titig nito na parang nililiban kahit ang kanyang kaluluwa. Nang makaligpas na ay sinundan pala siya ni Lolo Oyong at mula sa likuran ay bumulong to ng hindi niya naman naiintindihan kaya siya natigilan at napalingon. Pinilit niyang maging mahinahon at hindi to pakitaan ng magandang pag-uugali. Manong, Lolo Oyong, pasensya na ho kayo dahil wala talaga akong may bibigay na tulong sa inyo eh. At kung pwede lang ho sana, hindi ko alam kung nakakaintindi kayo o ano. Pero pakiusap lang sana kung natatandaan niyo yung mukha ko at kung saan ako nakatira. Please lang po, wag na sana kayong dadaan doon dahil natatakot ang asawa ko at mga anak ko sa inyo eh. At kahit ako, pasensya na ho pero nakakatakot ho kasi kayo kung makatitig eh. Hindi nagsalita si Lolo Oyong. Tumingin lang to sa kanya na matalim kaya tinalikuran na niya at nagtuloy-tuloy sa paglalakad kaya lang ay saka naman to bumoses. Hindi ako ang dapat niyong katakutan, kundi ang mga ginambala niyo sa bahay na yon. Hindi nila kayo patatahimikin hanggang sa hindi kayo umalis doon. At kapag nagmatigas kayo, baka ikapahamak niyo pa. Kaya habang maaga pa, gumawa na kayo ng paraan o umalis na lang. Tumalikod kaagad ang matandang lalaki at naglakad palayo, habang si Lawrence naman ay tila na-stuck up sa kinatatayuan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pero parang may kung anong matinding takot ang lumukob sa kanya habang pinakikinggan ang sinasabi ni Lolo Oyong. Nang medyo mahimasmasa na siya, paglingon niya sa likod ay wala nang matandang taong grasa kaya napabuntong hininga siya ng malalim habang napapahawak sa dibdib. Kaya habang sakay ng tricycle ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya ang mga narinig kay Lolo Oyong. Hindi ako ang dapat niyong katakutan, kundi ang mga ginambala niyo sa bahay na yon. Hindi nila kayo patatahimikin hanggang sa hindi kayo umalis doon. At kapag nagmatigas kayo, baka ikapahamak niyo pa, magmaaga pa, gumawa na kayo ng paraan o umalis na lang. Hindi niya rin sigurado sa sarili kung paniniwalaan ba o hindi ang tungkol sa bagay na yon dahil isang taong grasa lang ang nagsabi. Dahil doon ay sumagi ulit sa alaala niya ang mga kababalaghang nangyari nung bagong tira pa lamang sila sa bahay na yon. Naalala niya rin ang pabirong sinabi ng foreman na si Lito at ang bigla na lang pagbablock sa kanila ng ahenteng si Chesner. Walang yung manlulokong ahente na yun. Sigurado kung may alam siya sa background history ng nabili naming bahay. Hindi naman niya kami ibablock ni Chelsea kung wala siyang tinatago sa amin. Sabi-sabi pa siya na mag-ingat kami sa mga manluloko. Isa naman pala siya sa mga manluloko. Pag-uwi ng bahay ay dumretso siya kaagad sa tindahan upang kumustahin ang asawa sa unang pagbubukas ng kanilang tindahan. Oh, Han, ang aga mo yata ngayon. Medyo masakit kasi ang ulo ko eh. Pinuyat mo kasi ako kagabi. Napangiti si Chelsea dahil sa sinabing yun ng kanyang asawa. Pero kalaunan ay nilapitan niya rin ito para i-check kung merong lagnat. Sa kabutihang palad ay wala naman. Gusto mo bang magmerienda? Wait lang, titimplang kita ng kape para mainitan niya katawan mo. Tapos may tinapay dyan, kainin mo. Tapos uminom ka na rin ng paracetamol para mawala kagad yung sakit ng ulo mo. Salamat, Ana. Kumusta pala yung first day? Okay lang. Tama ang kalkula natin. Imbis na lalabas pa ang mga tao dun sa kanto para bumili, dito na sila nagpupuntahan. Kanina kaya hindi ako magkanda-ugaga, buti na lang na-handle ko rin kaagad. Oy, sige na, diyan ka muna.
ikaw muna magbantay at magtitimpla lang ako ng kape ha. Ilang minuto ring naghintay si Lawrence bago bumalik ang kanyang asawa. Dala ang mainit na kape. Pagupo pa lang ng babae ay muli niyang kinompronta si Chelsea. Han, may sasabihin sana ako eh. Kung pwede sana, madaliin natin ang pagpapabless dito sa bahay. Total, ayos naman tong tinda na nakabukas na eh. Pwede naman pero hindi mo na ba hihintayin maayos yung nasa likod? Akala ko ba hihintayin mo pa yon? Napabuntong hininga muna ang lalaking chubby bago nagsalita ulit. Ano kasi, simula nang lumipat tayo rito, marami na akong na-experience na kakaiba. Ikaw ba? Wala kang nararamdaman sa bahay? Ano naman? Ano bang tinutukoy mo? Something paranormal, Han? Hindi kagad nakibo ang babaeng chubby. Tumingin lang to sa kanyang asawa na seryoso ang mukha. Di ba sabi naman ni Chesner, Sa tingin mo, bakit tayo ibablock ng walang hiyang yun? Manluloko siya, Han. Yung mga tinutukoy niya sa mga sinasabi niya sa atin, siya mismo yun eh. hindi pa naman tayo sigurado at saka promise, wala naman akong nararamdaman kakaiba sa bahay eh. Kahit naman yung mga anak mo, di ba? Hindi ako makampante lalo na nung sinabi ni Tay Oyong yung tungkol dito sa bahay. Pati si Foreman Lito, may nasabi rin siya. Han, nag-aalala lang naman ako sa inyo ng mga anak ko. O sige, ganito na lang Han. Para mas gumaan yung loob mo. Ipabless na natin tong bahay as soon as possible. Hindi ako naniniwala sa iyo ha. Mas mainam siguro kung maging positibo ka at isipin na nag-i-enjoy kami ng pamilya mo rito sa bahay na na-provide mo para sa amin. Huwag kang magi-guilty at isiping nagpaloko ka lang sa ahenting yon. Mag-focus na tayo sa goal natin, okay? Salamat, Han. Lumapit ang babae at niyakap ang kanyang asawa. Pagkatapos noon ay inabot nito ang kape at tinapay para makapagmeryenda na. Stress ka lang siguro kaya ganyan. Sige na, kainin mo na yan para makainom ka na ng paracetamol. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay na naghapunan ng mag-anak. Nagluto ng sinigang na bango si Chelsea na paboritong-paborito nilang lahat. Nang matapos na ay tumayo saglit si Lawrence para pansamantalang magbantay ng tindahan. Maya-maya lang din kasi ay sasaranan niya ito. Makalipas ang ilang pang minuto, dumating na rin ang kanyang asawa. Magsasara na ba tayo, Han? Maya-maya, magbibilang lang ako ng kita. Baka may bumili pa eh. Ganun ba? O sige, magbabanyo muna ako ha. Tawagin mo na lang ako. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pagdating sa kusina ay naabutan niya si 30 na naguhugas ng mga plato. Napatingin din siya sa food storage dahil nakabukas na naman ang pinto doon pero nakapatay ang ilaw. Napakunot noo siya at maninermo na naman sana kaya lang ay nakita niya si Renzi sa loob. Nakatalikod to at may kung anong hinahanap kaya hinayaan niya na lang. Dumiretso na siya sa banyo at nagbawas ng kanyang kinain. Pagsapit ng ilang minuto, lumabas din siya kaagad. Nakita niyang nagsasalansan na ng mga pinaghugasang pinggan si 30, kaya naglakad na siya pabalik sa tindahan. Kaya lang napahinto siya at napatingin sa food storage. Nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa mga stock nilang pagkain na nakakalat na doon. 30, nasaan na si Renzi? Tingnan mo yung ginawa ng kapatid mong yan sa stock natin, oh. Hindi mo man lang ba narinig to habang naguhugas ka? Pagtingin ni 30 ay nagulat din siya dahil kalat-kalat ang mga stock sa food storage. Ma, kanina pa po umakit si Renzi. Katapos kumain. Nagdi-review kasi yon kaya ako muna ang nagugas ng mga pinagkainan natin. Anong kanina pa umakit na sinasabi mo? Nakita ko siya rito kanina bago ako magbanyo. Naudlot siya sa pagsasalita matapos sumagot ni Fort na nanonood ng TV sa sala. Pinatunayan nga nito na tama ang sinasabi ni 30 pero hindi pa rin nakumbinse ang padre de pamilya.
Sino magkakalat niyan? Eksakto pagkasabi noon ni Lawrence ay biglang nagpatay sindi ang ilaw sa food storage. Napatingala sila roong mag-ama bago magkatinginan. Buisit. Sige na pa. Ayusin ko na lang po. Huwag ka na magalit. Napabuntong hininga na lang si Lawrence na eksaktong tinawag na rin siya ni Chelsea para magsara ng kanilang tindahan. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 10:30 ng gabi. Pagpasok ni Chelsea sa kwarto nilang mag-asawa, ay kahihiga lang din ni Lawrence. Han, anong date mo naisip na ipabless tong bahay? Gusto ko sana kahit ngayong linggo na eh. May savings pa naman ako. Kahit hindi magarbo ang handa, mas gusto ko lang talaga mapasbasan ng holy water ang buong bahay para mas mapanatag ako. Sure ka na ba dyan? Oo, Han. Ayoko na talagang patagalin pa para magkaroon ako ng peace of mind. Hindi kasi talaga ako mapakali. Kanina, alam mo ba, may nanggulo ng mga stocks natin sa food storage. May nakita talaga akong tao eh. Nakalo ko pang si Renzi at muntik ko pang mapagalitan. Palagay ko, ganun din ang nangyari noong nakaraan. Nung nagising si Fort na sinabi niyang pinalis siya ng kuya niya sa kwarto. Pero nung puntahan ko, tulog na tulog si Thirdy. Relax, Han. Ini-stress mo na naman ang sarili mo eh. Medyo napaparanoid ka na naman yan. Umismid lang si Lawrence bago bumangon. Oo, saan ka pupunta? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako naniniwala. Magbabanyo lang ako. Dinig pa ng lalaking tsabi ang pagbuntong hininga ng kanyang asawa pero hindi na niya to inintindi pa dahil medyo sumama ang loob niya. Paglabas ng kwarto ay dumiretso kagad siya sa banyo pero nang pihiti niya ang doorknob ay nakalakto. May tao? Nagsishower lang ako pa. Patapos na rin po ako. Okay. Nagpunta muna sa kusina si Lawrence at kumuha ng maiinom at eksaktong paglabas niya ng pitsil na may malamig na tubig ay narinig niya ang pagnawa ni Fort habang pababa ito ng hagdan. Minasdan niya lang to habang umiinom at nang lumapit sa kanya ang binatilyo ay umiiyak tong nagsumbong. Katulad na naman ng reklamo nito nung nakaraang gabi na pinapalayas na naman siya ng kuya Thirdy niya sa kwarto. Dahil doon ay nagtatakang napalingon si Lawrence sa banyo eksaktong kabubukas lang. Paglabas doon ni Thirdy na nagpupunas pa ng basang buhok ay nagulat din si Fort. Oh, bakit pa? Grabe naman po kung makatingin kayo. Gulat na gulat. Muling napabaling si Lawrence sa bunso niyang anak na halata sa muka ang matinding pagtataka. Bunso, kanina pa nasa banyo ang kuya Thirdy mo eh. Natigilan na sa pagsasalita ang padre de pamilya dahil biglang nag-andap-andap ang ilaw sa buong bahay. Napatingala silang lahat na halatang unti-unti nang sumisilay ang takot sa mga puso. Pagkatapos ng saglit na pagpatay sindi ng mga ilaw ay bigla na lang bumukas ang pinto ng food storage. Pakalabog yun kaya napabaling tingin ang mag-aama roon. Nakarinig sila ng mga bungis-ngis ng pinaghalo-halong boses mula roon bago muling sumara ang pinto. Dahil sa takot ay napayakap si Fort at nagsumiksik sa kanyang tatay. Si Thirdy naman ay napatras lang dahil hindi na rin maganda ang kanyang kutob. Pa, ano po yun? Hindi tumugon ang padre de pamilya. Naglakad lang to palapit sa food storage at nang hahawakan na niya sana ang doorknob para i-check kung sino ang naroon ay kusa na tong bumukas at mula roon ay lumabas ang nilalang na kasing laki niya. May timang balat nito. Bilog na bilog ang mga mata na namumula at kulot-kulot ang buhok. Tumakbo to papunta sa likod ng bahay habang bumubungis-ngis na tila pinaghahalo-halo ang boses. Nang makita nilang tatlo yon, para silang natuod sa kinatatayuan. Hindi sila kaagad nakapag-react dahil sa matinding pagkabigla at takot. Eksakto naman nakalalabas lang din ni Chelsea kaya nakita niya ang tatlong lalaki na tila nakatanga habang nakatingin sa pinto ang papunta sa likod bahay. Bakit kayong mga nakatanga dyan, Han? Thirdy, Fourth.
Eksaktong pagkasabi noon ng ina ng tahanan ay muli na namang nag-andap-andap ang ilaw sa buong bahay, kaya napatingin na naman sila roon. Pagkatapos ng walang tigil na pag-aandap-andap ay tuluyang nawalan ng kuryente. Nilamon ng kadiliman ng buong bahay kasunod ng malakas na pagtili ni Renzi mula sa silid nito. Takot na takot ang boses ng dalagita at nang marinig yun ni Lawrence ay tila kumilos na lang ng kusa ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa ikalawang palapag ng bahay at nagtungo sa silid ng dalagita niyang anak. Pagbukas niya ng pinto ay nakasiksik na sa isang sulok si Renzi habang may isang maitim na nilalang na nakatayo sa harapan niya. Namumula ang mga mata nito at nanlilisik. Kahit natatakot ay lakas loob na hinatak ni Lawrence ang anak niyang babae at binuhat saka sila lumabas ng silid. Hindi niya nilingon ng nakakatakot na nilalang pero narinig niya pa kung paano to bumoses. Lumayas na kayo sa bahay namin! Bitbit si Renzi ay nagmamadali siyang tumakbo pababa ng hagdan kung saan ay naabutan niya sa kusina ang mag-iina na tila takot na rin. Nagpatuloy kasi ang pagpatay-sindi ng mga ilaw habang ang mga ibang gamit sa buong bahay ay tumitilapon sa kung saan-saan. Han, pumunta na kayo rito! Tara na, lumabas na tayo! Nang makalapit na sa kanya ang takot na sina Chelsea, 30 at 4, ay saka sila napatingin sa pintuan papunta sa likod bahay. Mula roon ay tatlong maitim na nilalang ang nagpakita. Namumula ang mga mata ng mga to at pare-parehong kulot ang mga buhok. At nasa pinakagitna siya ng pinakamalaki at pinakamataba ay mabalasik na tumingin at nagbuka ng bibig. Lumayas kayo sa bahay na to! Layas! Nagliparan ng mga gamit kaya takot na naglabasan ng buong mag-anak. Paglabas nila ng bakura na punong-puno ng takot ay eksakto naman na nakita nila si taong grasa na si Lolo Oyong. Lumapit sa kanya ang matandang lalaki at tumitig ng matalim bago nagwika. Binalaan na kita, hindi ba? Hindi ka nakinig sa akin. Niloko kayo ng taong yon. Hindi nyo alam kung anong meron sa bahay na yan. Naglakad ang matandang taong grasa habang si Lawrence at ang buo niyang pamilya ay hindi naman alam ang gagawin. Dahil sa pangyayaring yun ay pansamantalang natulog sa hotel ang buong pamilya. Kinabukasan ay nilapitan kaagad nilang mag-asawa ang pari para mapabless ang kanilang bahay. Lumapit na rin sila sa mga paranormal expert upang malaman kung ano ang background history ng nabili nilang bahay. Doon nga ay napag-alaman nila ang unang nakatira sa bahay na yon ay palaging kinukulong sa maliit na kwartong nasa likod bahay. Namatay ang mag-iina sa gutom at bugbog kaya pala palaging may nakikita si Lawrence sa food storage na tila naghahanap ng pagkain. Hindi kaagad sila nakabalik sapagkat maraming proseso pa ang ginawa upang tuluyang ma-cleanse to ng tuluyan at mapaalis ang mga kaluluwang ligaw na unti-unti nang naging masasamang espiritu. Pagkalipas ng 2 buwan, nang makabalik sila roon ay naging maayos na rin ang lahat. Subalit upang mas makasiguro pa ang mag-asawa, kada 3 buwan ay pinabibindisyonan nila ang kanilang bahay. Tungkol naman sa manlulokong ahente, gustuhin man ng mag-asawa na i-post sa social media ang mukha ni Chesner kaya lang ay wala naman silang picture nito. Hindi na kasi talaga nag-i-exist ang account nito. Gayunpaman ay natuto na sila na sa pagkuha o pagbili ng bahay, unang kahit anong bagay dapat alamin muna ang background history at legitimacy upang hindi maloko o mapahamak sa huli. Wakas!